today's video is another concerned video. Ang sabi niya is, Miss Ting, bakit po nagloloko ang mga asawang babae? Hindi naman po ako nagkulang sa support financially. Puro trabaho lang po ang inatupag ko para sa kanila. Pero nakuha niya pa din akong lokohin. According sa survey and research, hindi na nalalayo ang porsyento ng mga babaeng nagloloko sa mga lalaking nagloloko. Limitan lang sa mga kababaihan bago nagloko yan. Maraming beses niya na munang pinigilan ang sarili niya. Pero sa huli, natukso pa rin siya. Ano nga ba yung mga dahilan kalimitan ng mga kababaihan kapag nagagawa nilang magloko? Number 1 dyan, wala ka nang pakialam sa kanya. Tulad ng sinabi mo kanina, puro trabaho ang ginagawa mo, financially, very supportive ka naman. Pero nagawa ka pa rin niyang lokohin. Alam nyo guys, ang pera ay isa lamang sa 10 kinakailangan ng mag-asawa para ma-maintain nila ang init nung pagsasama nila. The thing is, kailan mo ba na-date ang wife mo? Kailan mo ba siya huling natanong kung kailan siya huling nalungkot? Kung anong kailangan niya sa sarili niya? Or kailan mo ba siya kinumusta? Ang mga kababaihan, they are very emotional. Kailangan lagi mo silang pinupuno ng pagmamahal at paglalambing. Gusto ng mga kababaihan na nabavalidate sila and na-appreciate sila. Tulad din ninyo, hindi porkit nagbigay ka ng support financially sa wife mo ay isa ka ng mabuting asawa. Hindi po sapat yon dahil ang emotional starvation ay isa sa dahilan na pinakamalaki kung bakit nadi-detach emotional ang mga kapartner nating babae. Very important na pangalagaan ninyo ang emotional feelings ng mga partner ninyo. Dahil pag yan ang napabayaan ninyo at may isang taong nagpakita sa kanya nung emotional na attachment na hinahanap nila sa inyo na nawala na, doon na po papasok ang problema. Ang mga kalalakihan po, kalimitan kapag yan ay nag-cheat dahil yan, motivated sila by sex. Ang mga kababaihan, pag nag-cheat po yan, yan ay kadalasang kakulangan sa emotional attachment. At wala ng connection doon sa relationship nila or sa inyo. Number 2, sexual inconsistency. Kung gaano sa inyo kahalaga ang quality sex, ganun din po sa mga kababaihan. Hindi ko po nilalahat. Kasi kapag matagal na ang relasyon at medyo nasa senior age na, no, hindi na po first priority ang sex sa kanila. Pero dapat, nandun pa rin ang intimacy. Part ng intimacy ang lambingan, kissing, holding hands, sweet talk, yan. Hindi lang sex. Sa mga mag-asawang aktibo pa sa pakikipagtalik, ang unang nawawala kapag ka nagloloko na ang babae, ay maaaring hindi nyo na naibibigay yung thrill sa kanya. Or hindi ka na ganun kasarap before. Kapag madalas mo nang hindi na ibibigayan ng sapat at masarap sa partner mo, isa po yan sa dahilan na pwedeng maghanap siya elsewhere. One way to make your sex life more pleasurable and meaningful is dapat aware ka sa partner mo kung ano yung pangangailangan niya. Sexual mindfulness po ang tawag doon. So, dapat ang spark ay hindi mawala when it comes to sex. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 3, money issue. Yes, maaring supportive ka sa family mo financially. Pero binibigyan mo ba siya ng sariling pera niya para ipambili dun sa mga bagay na gusto niya? Baka naman ang ibinibigay mo ay puro budget na lang sa bahay, puro na lang gamit or pangangailangan ng mga bata ang pinuprovide mo. E paano siya? Nabibigyan mo ba siya ng sarili niyang allowance at karapatan niyang gamitin yung kung saan niya pwedeng gamitin? Or doon naman sa mga hindi nagbibigay ng maayos na financial support, isa po ang money issue kung bakit na-trigger magloko ang babae na humanap ng iba to provide ang needs ng family at ang needs niya. Kaya pag may nagpakita sa kanya na tao na sinashower siya ng pera, posibleng mahulog ang loob niya doon. Lalo na kung ang love language niya is service or giving gifts.
Ang pong tatlong yan ang kadalasang nagiging issue kung bakit may mga babaeng nagloloko. Number 1, emotional needs or emotional starvation. Gutom sila sa inyong pagmamahal, sa inyong lambing, sa inyong aruga. Pangalawa is inconsistency pagdating sa sex. Maaring hindi ka na kasing sarap noon. Or wala nang lambingan, wala nang harutan, wala nang landian. Pangatlo ay ang problema pagdating sa pera. Maaring napapabayaan mo siya financially. Minsan naman akala mo lang, yes, nagpo-provide ka financially sa family. Pangangailangan ng bahay, paano siya? Nabibigyan mo ba siya ng sarili niyang allowance para sa pang-sarili niyang pangangailangan? Or meron namang mga kalalakihan na totally hindi nakakapag-provide sa family. Kaya napipilitan ang babae na makahanap ng isang lalaki na mag-shower sa kanya ng mga pera na kinakailangan niya for the family at para sa sarili niya. May mga studies po na mas maraming mga kababaihan ang nakikipaghiwalay na nauuna sa mga asawa nila. And then after nila makipaghiwalay, is mas nagiging masaya sila. May chance sila na mahanap nila yung taong para sa kanila talaga. Pag-aasawa po ay hindi biro. Kinakailangan na pag pumasok ka sa commitment ng marriage, dapat alam mo kung paano makipag-communicate palagi sa partner mo. Nang sa ganon, maagapan ninyo yung mga nagbabadyang problema sa marriage nyo. Ugaliin pong mag-usap ng bukas, mapa sex issue, money issue, and emotional issue. Pag itong tatlong bagay na ito ay bukas sa inyong komunikasyon, malayo po talaga ang mararating ng relasyon nyo. So, nagustuhan mo ba ang video natin? At kung nagustuhan mo nga ang video natin, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!